May gabi sa tanan, Happy Sabbath. Happy Sabbath mga kaigsunan. So, kung ba anong ko gamay, oy. Bahig ng pod ko dire. Pero, sagdi lang. Kalma ta self. Bitaw, pasalamat ko sa message sa kanta no, Bow the Knee. Related kayo siya sa ako ang topic karon. But before ko mo padayon, mag-ampo sa mga kaigsunan, let's pray. Almighty Father, Lord God in heaven, we would like to say thank you, Father, for this another Sabbath day given to us. Lord, as I'm going to speak your words this evening, Father, please be with us. Send your holy angels again and protect us, Father. Give me knowledge and wisdom as I impart your words. Forgive us from all of our sins that we committed against today in thoughts and words and deeds. In Christ, I love heavenly, our Lord, God, and Savior. Amen. So, akong topic karon kay makarelate yun kayo ko. Gamay nga background. My topic this evening is entitled Seeing God Through Your Pain and Suffering. This was made by Justin Jahan Sher. So, Seeing God Through Your Pain and Suffering, which is connected agapon sa song ganina no, Bow the Knee. Have you ever walked through a situation in life that left you wondering why God would allow you to suffer in pain? Last week, na-experience din ako, o di ko na-expect nga ma-experience na ako to sa akong life kay, sige, katawa, dili man ko hilig mahilak, pero unexpected din, hilak madyug kog 5 days, tungod ra sa isa ka tao. So, inana no, na-question dyan ako to ba, nganong sa kadagandagan ako, nga buutan man ko, uy, buutan. Wait ako, na-question ako nga, nganong ako nga buutan man ko, inana ba? Pero, I took it also as a chance akong self nga mo grow. Kay I realize nga napaday part pod sa akong life nga dili pa day nana pod ka matured in terms sa inadto. But balik ta. There is no doubt that some challenges in life are the result of poor choices. But for every believer, the reality is that we will walk through hardship and will experience pain. Di yun na to na ikalikay no? Kay, di ba, makasyon na to ba nga? Kita may ga-follow, dili man sa paghinambog, pero dool-dool man ta sa scripture. Pero nganong atong mga kasakit, mas worse man sa katong wala noon gato o Ginoo. Di ba? Bantayan ninyo. Kung kinsa pa tong dool sa Ginoo, siya pa to ang gabig kalisod. Kung katong noong layo, hayahay kaayo. Like, tana ako na lang siya. Ba? Pero, ma-question po nato na usahay. Jesus told us pain and suffering would be a part of our lives. So, in John 16 verse 33, it says, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. So, nakasulti na jud nga mag-suffer ta diri sa kalibutan. In Romans 8 verse 28 says, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Nindot kayo mga kaigsonan no nga, kanang gitagaan tag warning daan sa Ginoo ba, nga mag-suffer jud ta during kalibutan na, nga maka-experience jud ta og pain. So nanatay, kuandaan, nanatay, what we call this, nanatay warning. Gitagana tag warning sa Ginoo. And Apostle Paul, there is a purpose in pain and suffering, mga kaigsonan. Si Apostle Paul, who experienced much pain and difficulty, declares that for those who love God, all things work together for good. That is in Romans 8 verse 28. Our pain and suffering are not meaningless, but have a purpose. So, di ba, mag-suffer ta karon, then all throughout sa atong pag-journey sa healing, ma-realize ato nga, naadi ay kanang purpose atong pag-suffer. Naadi ay reason nga nung nag-suffer pud ta. Di nato na siya ikalikay, di nato na siya ikalimod.
So, um, let me share a situation in my life. Share na lang nako. Nasulti naman ako ganina. Last week, yeah, I experienced one of the greatest jud as of the moment sa akong life. Yeah. Although cliche siya kay about love life man, pero makasulti jud ko nga, kuyaw kay, sa tanan akong uyab, sa iya man jud ko nihilak. Kabalo si IC Ani, kay gitawagan jud na si IC Ani nga time. Kay gihilakan jud na dito ka IC. Ano ko, singa naman. Ako dito. Mura ko alata ato nga time. Wapag ko kasabot po, ganung gawi po na akong hilak adto kay decision mo po na mo noon tong duha. Pero maano ba nga, ganong ingin adto man siya. Pero yeah, fast is fast naman. Di na to hilakan kay human naman. Pero our pain and suffering jud na jud siya nga nga purpose, no. Na jud siya yung mga purpose in life. So dali ra kay niya akong message mga kaigsunan. So principles for walking with God through difficult days. The first one, na siya mga 4 points. The first one is bring your pain to God, don't run from Him. So kanina jud siya for me akong ma-share mga kaigsunan kay mo ko ilaing ma-share jud nga great experience nako kay during pag-review nako wala mo jud ko nag-suffer nga totally nga ani. Kato naman jud siya. Ang nahitabo mo ngayon mga kaigsunan kay Tuesday last week, unexpected with tong pag-separate. Si mama nakabalo ani for the first time, nakabalo akong parents. Gignan na sila ani. Kay ako nga pagkatao, kung makauyab ko, di yun ako naisaba biskan kinsa. Kanang low-key lang ba? Magpaano ko kanang magpadungog-dungog ko sa Facebook, pero wala jud kiignan kinsa akong uyab. Kanang nakauyab na ba ko yun ana wala kay di ko ganahan ng istorya mo to nga the day nga pagbuwag na di siya day the night nga pagbuwag na mo unexpectedly ni gabo jud akong hilak jud adto mga kaigsunan ni daang pinakauna jud ako gitawagan adto kay ang ako ang friend nga taga Espacey kay wako na kay wala jud ko naghunaw na nga muhilak ko. Kaya akong gibuhat after na mo nagbulag. Nag-Facebook ko. Pero so sige daw type sa Facebook. Mutulo man. Sa mani mo kog alat. Mo kog alat nag-alat ako dito. Mo kog alat to gitchatan na akong amiga nga taga Espacey kay sa tanan akong na friend pod sa Espacey. Siya man po'y kabalo jud sa akong mga kaagi pod sa life. Siya man pod akong ni-share. So sige ko an saya. So among gibuhat adto makaigsunan is igin ko niya nga yang magbasa kaya kag Bible ya. Kanang i-try kaya iya nga kanang magbasa kag Bible karong gabi eh. Tapos try og ampo. So wa akong gibuhat mga kaigsunan. After nako nihilak taman alas 12 nagbasa og Bible. Basa jud kog Bible. And then nakalma ra pud noon ko kanang na okay ra ba. So mo ni so din nung running to God. Kinahanglan ta mo dagan sa Ginoo mga kaigsunan pag natay problema. Mapagamay man na mapadako, pag mapakaya man nato or dili, dagan ta sa Ginoo. Ayaw ta palayo. God invites us to draw near to Him for peace, healing, and closeness. Kung natay problema nga financial, dagan ta sa Ginoo na anda naman jud nato na. Pero kasagaran mo gud sa to kay mga small problems nga paminaw nato, kaya nato, magsalig na ta sa tong self ba? Di ba? Especially sa mga estudyante. Think makabantayon mo ana kanang confident na kayo mo sa subject nga inyong gistudihan. Di na kanang basta nakalimot mo mga estudyante ba nga. Diretso ra mo study, di na mo magampo. Mo na akong nakuha while nag-school ako sa Espacey actually. Nga before study, ampo jud nga mahinumduman ni mo imong gistudihan. Kay nalabay usahay nga ma-mental block ta. Di ba? So, ampo, study, inana mga batan-ono. So, run to God pag naay problema. So, God desires us to conduct divine surgery on our soul, leading to supernatural healing. Di ba? Recently, nakalimot ko asa to siya nga website. It was declared that heartbreak is koan kanang sakit na jud siya
dili siya nga kanang kuan lang ba kanang experience ba ginatawag na siya kanang medically nga kuan na jud siya nga sakit daw. So mo na nga kung mga broken hearted dira or kanang na mga dili man sa love ang broken hearted kay mga broken hearted ang puta sa atong situation sa gado. So ana. So kinahanglan mo duol sa Ginoo, that is in Psalms 147 verse 3. My second point this evening mga kaigsonan is that fill your life with God's words and God's people. There na musulod ang saying nga, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Surround your people mga kaigsonan og kanang mga tao nga duol pud sa Ginoo. So balik ta sa akong story. So Tuesday evening akong gitawagan ni isa akong SDA nga friend. SDA man akong gipang tawagan tanan. Tawagan ako SDA na akong friend kay ako kasabot sa akong gibati. Wednesday morning gitawagan na pud nako akong isa nga SDA nga friend which is katamong summa cum laude dito sa SPAC. Ako siyang gitawagan. Et man akong tawag sa iya ha. Naon sa man ni nga hilak naman ko diri niya. Kanang wala pa ko gisoy yan, tulod akong luha. Unsa man ni ana. Sakit kayo mga aigsoon kay yang gisutis ako. Pakaulo ta ka sa imong Latin award na nagilak-hilak ka para ana. Nga no, tinuod bitaw pero amot nga no yan ani ko. Mata mo storya mga aigsunan. For hangtod among storya mo revolve jud siya nga bike ba nga. Ampo lang na kanang ampo lang na imong kuan dira imuhang problem dira So, moto. Then, akong sunod nga gitawagan is si IC, which is around, I think that was 10 a.m. Kay, wala mo dyan ko kasabot mga kaigsunan kay Wednesday morning, gichatan pa na ako kong ex, storya pa may, ganana. Siya na, pagkahuman, naligo ko kay, wala mo kasabot, maligo ko kay, mutulo man jud. Muto jud ko alat adto, nga, murag mo jud ko nga moto kong first jud nga grabe nga heartache nga motulo man jud wal naligo ko so si Aisa akong gitawagan nya ting paniud to pa jud to so uli akong papa nya di mo ko ganahan makitaan ko nga magila ko sa akong papa ug mama so si ako kanang nagkaon si papa ako pud siyo ana okay ako pa ana pud ko dito nga di lang makita akong dagway so mga kuan sa kwarto ta man jud ko tibok adlaw kay para dili lagi ko makitaan so gitawagan ako sa IC. Timing po si IC, anay klase. So, while nagtawag-tawag ko IC, tulog gapon si. Nani si, IC. Yeah, mga kakaroon niya. Ko nga, paano ko pat kong ice cream si? Anak ko kay, para mahuwas-huwasan ko ba? Sabi siya, sige kauntag ice cream. Ayun siya. So, sakay nag-motor may padulong crossing. Inside nga ice cream, nahimo mag-Jollibee noon. Nakalahos niya og ampayon. Ito dito. Nya, wala ko nabutang akong picture no kay gipicturean man kong IC dito ang kuan sa wal nami sa Jollibee. Mo jud to kong katawan sa akong dagway mga kaigsuonan kay klaro jud gikan naghilak tibok gabi kay maga kayong mata nya pagkahuman ka nang biskan nagnaligo ka hagad jud gihapon ni ana ba way tarong tulog. So moto. And dito na ko na-realize sa mga kaigsunan ba nga, daho day influence ang tao nga nasa palibot bitaw sa ato Like, biskan unsa bitaw nimo ka down, basta nakasasakto nga circle of friends, matagaan jud ka ng comfort ba? Although dili siya comfort nga instant, but at least nga ma-alleviate bitaw imong pain. Like, ang makalimot ka sa imong problema, that is why, nindot kaayo ang reminders karon mo kaigsunan nga we need to surround ourselves with people who are following the same God like us. Kay ang ihatag mo lang advice kay mohuaw man pud sa imong prinsipyo sa life. Diba? So for our scriptural guidance for this mga kaigsunan, scripture guides us towards God's goodness. That is in Psalm 119 verse 103 and Psalm 34 verse 8 and Jeremiah 15 verse 6. So in Psalm 119 verse 103 it says, how sweet your words taste to me,
they are sweeter than honey. In Psalm 34 verse 8, taste and see that the Lord is good. Oh, the joys of those who takes refuge in him. So, yun ana no. Um, After na to, mo surround sa atong self, mo duol sa atong mga friends, balik jud gihapon ta sa Ginoo. We seek comfort. Mo jud na akong ginabuhat atong nga time mga kaigsunan, every morning, every night, ampo jud nga, Lord nga, unsa naman ni? Nga, wala mo kasabot kay, di naman ko tulog. Makatulog ko mga alas 3 na sa kadlawon, tapos makamata na pud ko alas 5. Inana naman yun ang na-routine ako for the entire week, last week. So, to ampo ko nya sige gapon kog tawag sa akong mga friends, say pa-comfort kay although kanang kaya gud nato, pero kanang nindot magud nang naa kay friend di ba Kuya Alfin no nga magkuan sa imo mag dili man sa ingon nga papansin pero kanang naay mo ano lang sa imo ba nga mo remind bitaw sa imo hapod kay need man tag reminders always pod biskan unsa nato ka kaduol sa Ginoo di man jud na maliken nga need tag reminders si ko manggali si sane ang apostles manggali sa Ginoo kay gina-remind manggali always kita na ba kaya nga wala ka kita kang Jesus Christ nga we only know God through our readings sa Bible di ba maging makaanak ko sa nga mas swerte ang naa sa panahon sa Old and New Testament kaysa sa ato karon nga panahon. Kaysa time sa Old Testament, mas storya man nila ang Ginoo. Naa may prophet nga makastorya sa ilahangin, ani ang gistorya sa Ginoo. During sa New Testament naman si Jesus Christ, na ay mga first-hand witnesses. Karon, labanay jud ni siya og kanang pagtuo. Kay gamay nga uyog, kung dili strong imong kuan, mapildi man jud ka. Di ba? Kay di man nato makita ang Ginoo. Di man nato magunitan ang Ginoo unlike before. So na siya mga kaigsunan. And number 3, don't be filled with worry. Overflow with worship. Worship changes our perspective and speaks about where our confidence and hope resides. So, kani siya nung statement is applicable kayo kay katong Saturday. Saturday nag-suffer man gapon ko. Kay ang nahitabo magud mga kaigsunan, Thursday nagstorya me and gisulti jud niya nga naghulat na dai siya sa ako motawag ko Tuesday evening after sa bulag na mo. So dito ko nagsugod og nag-blame sa akong self kay instead nga tawagan ako siya akong giwat nagtawag ko sa akong friend. So nagsugod ako nga may padig tawagan ako in ani. Kay ang nahitabo magud mga kaigsunan pag sulti niya nga magbulag mi ako naghilom-hilom na ang pud ko. Wala jud ko ni-respond. Then, before gi-end ang call, 2 minutes nga naay hilom. So, ana day siya sa ako pag ka-Thursday yun siya nga, kabalo ba ka, nagulat ko sa imo nga mo tawag ka. Balik. Tapos niiyon pa jud siya kaigsunan nga, kay, although different faith man jud me, dili on me same og religion, pero pareha mi nga active sa church. Ang iyang gisulti mga kaigsunan, di ba? Ay, sharing naman dahil ni. Ang iyang gisulti siya nga, Tuesday night daw, iyang gibuhat after bulag jud daw. Nihilak siya tapos until 3 a.m. nag-devotional siya. Nag-devotional siya kung sakto ba jud daw ang decision namong duha nga magbulag. So di ba, kanang na ano na ko ba nga, sayang. Gisayangan ko pero wala tayong mabuhat, mama jud siya. So, an example of this mga kaigsunan no is naa si Paul and Silas who praised God in person leading to the spread of the gospel. 'Di ba? Napriso na sila, ikapila na sila na priso. Katong na sila sa prisuhan actually, 'di ba? Instead of questioning God nganong napriso sila, instead of blaming God sa ilang situation, ilang gibuhat nagkanta noon sila. They praise God. Diba? And ana. That is in Acts 16 verse 25 to 26. And mo pod among gibuhat sa akong ex. Before mi nag-end sa mong call jud, katawanan kayo kay nag-devotional ming duha. Like nagbasahin mig Bible. Nga kanang
mo jud to ang akong gikakuyawan ba kay sa tanan akong ex siya ra pud ang nagbasahay mig Bible. Like basa siya Bible sa iyang end, ako pud nag-share pud ko sa akong end yun ani. Although different mig interpretation kay lahi-lahi man mig religion, pero kana gud gihapong at least na ana ba nga, at least man lang for the last time na center na mo ang Ginoo, di ba? Yan ana. So pero paladula maday nang kano tadhana, di ba si Monday this week? Unexpected kay mga kaigsunan kay kuan kanang mutunga man jud ang hopeful ta, di ba? Kanang sa mga kuan dira sa nayuyab or naka kanang may mga kuan gibulagan. Mutunga man jud ang hopeful ta nga at least na ay chance. So akong ginabuhat before every morning devotional o kanang evening, mo na jud ko nga ginaampo na kog appeal. Ako nga Lord, kung kami jud Lord magkita kami sa SU Lord kay nagplano man ko mo laag sa SU kay naamay katong kuan lagi sa Dunkin Donut katong si tawag ani katong promo nila. So ang plano nako librehon nako si IC og si Soy Soy. So mo to siya storya ang plano pero akong ginaampo ato every day so kad Tuesday last week is kung kami jud Lord magkita jud mi. Pero kung dili Lord buhatan na lang Lord yung magkita gud mi Lord kay para ina na ba for joke atong sa last mga kaigsunan pero okay na po kung kami Lord magkita jud mi. So pero pagka Monday na adto gibaliwala na nako kay ako kadako sa SU unya ang iyahang course kay BS Physics unya layo na kayo sa IC sa yang building kay ang BS Physics dito man sa Pikas layo man ang building sakto ba kasi di ba dito naman ang BS Physics no yeah, layo na kayo nga magkita mi. So, confident kay ko baktas sa SU bit sa katong Dunkin tapos katong sa kuan katong ilibre na ako sa ilaha. So nagkita mi. Pagkahuman kasabay na akong professor ni IC. Unexpectedly kay mga kaigsunan kay baktas ako familiar man jud nga buhok ba. Ako familiar man jud nga buhok. Ako asa ito nga building sa CAS o sa CAS nga building. Kay kasama yun ang professor ni IC, tapos sister mi nga, ay siya nga, asa day ka dong? Kung nga, sa Davao ko graduate sir, storya na mo, siya nga, din siya nga. Kay kinsa man yung ihatag, kanang, para sa yung uyab ko nga, bago pa mga nagbulag sir, ito professor IC, makakita makagbag-o, kagwapo ni mo. Ako po nga, lanay yun yung katay, kay ginadayig, lanay mo tayo, nahanap mo ko dito sa kilid. Kaya ang kan na God. Pero ito, sister niya, paglabay, pagtuyok jud na mo dito, pasunod sa CAS nga building. Familiar mo dyan nga buhok ba yan? Una man ang professor ni IC. Unya, mahadlo ko, kanang biyaan ako itong professor, kay nistorya ang professor nga, possible nga kung magmasteral ko dito, siya akong ma-teacher. So na ako nga, lain kayong mabadshot, tadaan, gawa pagkita na nagpa-enroll. So, ang gibuhat ako sa birahonon tanan ako si IC ba? Maulaw po ko kay ang teacher niya IC, sige, lingi isa mo, sige, gulat. So, ako po, adalal ako, bakdas ako. Familiar mo dyan ni, pag-ana dyan ako, pag-dool, siya mo dyan ni ba? Ito, pinaan ako, pero akong heart, naganana na. Wala akong alat dito, nahan akong heart. Pero, dili na good niya dili siya out of kaulaw, but kakulba ba nga, unexpected bito nga magkita mi. Kay gigna pa mo ko na si before nga, chat ni good ya nga magkita mo ya, wala tagae kuan, kanang tagae og donut, wala pa daw IC. So pagkahuman, baklas na. Nya, ang gibuhat ni tango dako, kay rakit daw siya tango ako. Ang iya hapod niya ana mo siya sa mga igsunan nga. Di daw siya mamansin kung magkita mi. Nya unsa man nga gihapak man ko niya resume niya. Sa kapod lingi pud ko nakuratan. Nya inusad nga storya ko ni padayon na lang ko kay mahadlok magud ko birahon nako siya. Nya naman yung mga barkada di ganahan. So moto paday na lang pero storya naming IC dito sa Kananan. Fast forward na lang. Pero gidula-dulaan na pud mi kay nilabay na pud sila. Pangkaduhan na nakita. Nya nahuman na mig kaon ni IC. So di ba sino unexpected na pud ikatulo nakita na pud na siya ko nga
sure na ni Lord, nagdula-dula ka, nag-joke-joke ka. Ahan ako sa akong self-adto. Nilugwa mi sa kuan, nilugwa mi dito sa isa ka gate. Nya, hapit pa jud ko di kasulod balik tungod ni Lady Guard. Kay gi-question kung estudyante ba ko dito or dili. Nya, pangkaupat mga kaigsunan, nakit-an mo yun ako siya sulod na po sa library. Kanya, ang katawanan pa jud mga kaigsunan kay ni reply siya sa akong text. Tapos siyang reply nga nagpauyog sa kalibutan ni Joshua kay niana siya nga. Kabalo ba ka nakit-anta ka kay wako ka concentrate sa mock interview. Impierno jud, but the moment we are redeemed by God or by Christ, we are given an assurance or joy nga at the end natay ginapaabot nga salvation or natay salvation jud actually. So, in our personal joy, our previous loss has led to a deeper love for our subsequent blessing. So, anak no, wala na ako na-edit ng our daughter dira. Wala ko may anak na unsa. So, dito na to ma-realize ba nga after sa atong suffering, naay joy nga moabot. Which is nahitabo sa ako ang isa na akong experience is katong sa board exam. Yeah. Wala jud ko na-expect nga makapasar ko. Kay nilugwa mi sa testing center nga wa mo jud mi kasabot unsay nang lugwa. Sa majorship daan ang nilugwa nga out of 150 questions nga sure jud ko is 20 lang ka questions. Pero unexpectedly nakakuha man jud kog 81% sa majorship. And then Prof Ed and Gen Ed tag 87. So unexpected kay nga result pinana mo to nga paglugwa sa result nihilak jud pud ko. Pero lahi siya nga kana ay tears of joy ba nga kanang nakapasar bitaw ka kay the entire waiting period taas mo gud kay pagpahulat nga kuan nga mulugwang result sa September nya December pa ilugwa. So entire ana makadug na mo kog sigsuting nga unya pasar na nanay result labi na sa silingan namo nang nakabalo mo na unya ready na itumba ang kanding ana nang istorya kay kana laging makapasar ba jud daw nya pressure kaayo kay kuan kanang labi na sa among teacher po dito sa SPAC kay moana man sila nga nakalatin baya mo kanang kinahanglan makapasar mo ha. So gabi na nga pressure nya pag lugwa adto ana pero gaana nami nga dili gid nakapasar ana kay dili man sa kanang gina-lockdown na mong self pero mas ninot man ang wa ka nag-expect nga makapasar ka kaysa nag-expect kang makapasar ka nga wa noon ka kapasar masakit na una kaysa nga nag-expect ka nga di ka kapasar nya wa jud ka kapasar medyo less ra ang imong kasakit. So in ato among gibuhat mga kaigsunan no and which is na kuan man jud pud noon. So ubalik ta no. So there are principles for walking with God through difficult days. Number 1 is that we bring our pain to God, don't run from Him. Then the second one is fill your life with God's words and God's people. The third one is don't be filled with worry, overflow with worship. And the last one is believe that God will turn your sorrows into great joy. So our pain and suffering will not last forever. Do you na siya magdugay? Lain sad. So, in a book written by Tim Keller entitled The Reason for God, it says that embracing the Christian doctrines of incarnation and cross brings profound consolation in the face of suffering. The doctrine of the resurrection can instill us with a powerful hope. It promises that we will get the life we most longed for. But it will be an infinitely more glorious world than if there had never been the need for bravery, endurance, sacrifice, or salvation. That is why our enduring hope is that Jesus suffered the greatest pain knowing the end of the story. Scripture promises that God will wipe away every tear and eliminate pain and sorrows. That is in Revelation 21 verse 3 to 4. As believers, our ultimate hope and joy are found in eternity with God. No?
naman gay tay suffering karon, naman gali tay pain nga ginaatubang, but at the end, naman di nagulat pod sa ato ang Ginoo. Ah, nakalimot ko asa na ako ito nga dungoga. Pero, it's always says nga, nagulat lang ang Ginoo sa ato ang amuduol ta sa iyaha, sa ato ang kasakit. Ready siya paminawon ta. Although dili man paya sa tong friend nga mustorya, pero in different ways manggod mustorya ang Ginoo. Through reading sa Bible, muna akong ginabuhat, pag maglain akong paminaw or akong gibati, ang Bible akong i-close, tapos random na ko na siya i-open. Random na ko na siya i-open. And then, makakita man pud noon kog mga verses nga kanang maka-comfort bitaw sa ato ang life. Like para atong isa, nakalimot ko sa kuan, pero everything works for good that love God. Or katupong uban nga, ang nahitabo daw sa ato karon is that plano na siya sa Ginoo para sa ato sa imuha in the future. Remember Jesus' words, I am with you always, even to the end of the age. That is in Matthew 28 verse 20. Trust in God's peace and presence through every trial and challenges. Mga kaigsoon, mapagamay man na siya or mapadako nga mga problem, hatag nato sa Ginoo. And salig lang ta sa iyaha. Wala man tayo kapadulngan. Financial man na, no? Especially karon no, nga mahal na kayo ang palitonon. Ma-feel jud na ko ba kay ako may hilig mag-grocery sa amo ang tanan, sa amo ang upat. Nya, malingaw man jud ko magpalit-palit anag kanang mga kanunon sa mall or sa merkado. Nya, mo na siya akong stress reliever. Kabantay ko sa una nga daghan naman kay kog mapalit sa 1,000. Karon maadtog mo ko nga, mao na lang ni. Dili naman mapuno ang akong gibit-bit nga basket. Di naman ko anya. Ang gipalit na gud na ako kay same yung good gihapon sa akong ginapalit before while nag-eskwela ko. Makana ko nga, mahal ba sa palitonon? Oy, nya mapalit po, kung mapalit pod kag bugas, mahal pod kaayo ang bugas. Pagalit noon kay nami basakan pero lahi na gud gihapon usay kay mahutdan man mi kay dakoon mo ko usay og kaon sa una, karon nagpagamay man ta. So, inana ba? Unsa siya ka gamay or kadako nga problema duol sa Ginoo, and everything will be fixed by Him. Di man siya ingon na ka-instant, but we also need to realize, mga batanon, mga kaigsunan, nga ang healing, it takes time. Dili siya instant ato ang pagka-okay. Pero, you will surely be healed sa imong problema nga ginaatubang. And I hope nga naman nasabtan tanan sa akong mensahe, and God bless us all, mga kaibigan. Happy Sabbath.